Okay, sa magandang araw, may re-repair tayo ngayon, isang washing machine na American Home. Ayan ang brand niya. At ito ay may washing, may dryer. So magkasama, twin tab. So, ngayon, testingin natin siya isaksak. Ayan, mag-ano pa yung timer. So pinihit ko na itong timer niya. Ayan, nakapihit na. Saksak natin sa plug, sa saksakan. So ito. So ayan, sinaksak ko na. Gumagana na yung timer ng washing. So ayan, kung maririnig nyo, lumalagitik naman siya. So, pero ayaw niyang gumana, hindi siya umiikot. Ayan o. So ngayon, ang test natin na gagawin dito, yung dryer. Check natin siya kung gumagana ba. So yun, umuugong lang yung dryer. So umuugong lang siya, guys. Ibig sabihin, pagka ganon, may problema din yung dryer. So babaklasin muna natin to. Titignan natin dito sa may likod niya kung ano yung talagang problema. Tanggalin lang natin itong dalawang tornilyo. Dalawa lang naman ang tornilyo nito. Hingi naman itong aso na to. Tuwig ka dyan. Hingi mo eh. Tatahol pa. So yun guys, nabaklas na natin itong takip. Tignan natin dito sa loob. So, yun, tingin-tingin muna. So ano to? Ay! Parang dryer. Naku! Ayun. Dito yan, dito. Pilay ang dryer, ayun oh. Ay, iba na yun. Kung mapapansin niyo, wala yung isang paa. Doon nang galing yan. Sa kabila. So, mukhang ano na to ah. Kung mapapansin niyo yung ayan, yung motor niya. Wala nga ipa oh. Oo nga. Yung motor puro kalawang na, naliligo ng tubig to. Pwede na. Yan oh. Oh. Grabe na yung pagkakalawang. Ang ingay naman itong asun to. So yun guys, ang gagawin natin dito, mukhang medyo ganyan naman oh. Naputol na oh. Yung kakapitan ng paa. Sige na, ang tagal mo eh. Paano kayong gagawin natin dito? Hihirapan tayo nito. Mukhang magpapalit ng bagong motor. So check natin yung sa motor ng dryer saka sa washing. So ibig sabihin kasi nitong sa dryer, dahil umuugong lang, pagka ganyan, sira yan. Dahil ugong lang. Tapos itong sa may washing, dahil ayaw umikot, check din natin. Kapag buwang motor nito ay may pag-asa tayo. Pero kapag ka sira ang motor ay dalawang bagay ito kung papaayos ng may-ari. So ayan yung wiring. Anti-tester. Yan, dikita yung tester natin. So yun na. Naka times 1 tayo. Pwede naman extend. Yan. Check natin yung ito muna sa washing. Ito. Ito sa washing, yung may dilaw. Ang wire lang naman yan ay 3. Black saka 2 yellow. So ito yung 2 yellow at black. Tusukin lang natin sila. Yan. Saka yung isa ay yung yellow. So yun, pumalo yung tester natin. Yun, makikita nyo. Pumalo. So ibig sabihin buo. Yun, o yung kabila. Tusukin natin. Yun, so good. Pero para mababa ah. Yun, okay naman. Yun, okay naman.
So, mamaya malalaman natin yan. Baka sa timer lang ang problema nito. O, dito tayo sa dryer. Yung dryer naman, black, saka gray. Black, gray, saka violet. Yan. Ito ang tatlo. Black, gray, saka violet. So, tusukin din natin yung black. O, ito yung common yan. Yung black. So, dito muna tayo sa violet. So, wala. Palo ang ating tester. Dito tayo sa gray. So, yung pumalo. Medyo mataas. So, makikita natin pero palagay ko sira ito dahil wala yung isa eh. Oh. Makikita natin kung putol lang o sunog. Pero sana putol lang. At pati yung paa putol. Mukhang pahihirapan talaga tayo nito. So ngayon itong sa washing, kumpleto naman yung reading niya, yung palo. Check natin yung timer. So yun, gumagana pa yung timer, may ikot pa. Pero dito tayo sa red. Dito yan, ang galing sa taas. Saka yung dalawang yellow. Red saka dalawang yellow. Yan, dapat kahit isa dyan may papalo. So wala. Ito sa kabila. So yan, lumalagitik yung timer. Doon sa ibabaw, nakapihit siya. Kaya lang walang walang palo. Kumaring capacitor nga ito. Ay timer. So para makasigurado tayo, ganito gagawin natin. Ang dalawang green pinagsama, tapos red pinagsama, ganon. Yung gray saka yung green sa dryer. O tama, itong red. Para makasigurado tayo, yun lang yung gagawin natin dyan. Tatanggalin natin tong isang red, ikakabit natin dito sa yellow. Kahit alin dyan sa yellow. Pag umandar ang motor ng washing, ibig sabihin good. Timer nga ang may problema. So tatanggalin lang natin to. Tayo ng pantanggal. Okay, tanggalin lang natin dito para makasigurado tayo kung buo ba o sira yung ating motor. Kasi pagka ganyan, malalaman mo dyan, yan ang tinatawag na rekta. Yan, alisin muna natin yung sa timer. Kakabit natin dito. Yan, naka-direct na yan. Motor ng washing sa capacitor magkasama. So ganyan muna. Tapos testingin natin kung iikot ba. Yun, umikot. Na yan, tignan natin. Gumagana na. Yun. So umikot na, hindi magre-reverse yan kasi naka-direct tayo. So at least malaman natin na yung timer nga ang may sira, hindi yung motor. So yan guys, dahil umikot siya, buong motor. So ngayon ang gagawin natin dyan, babaklasin talaga natin to automatic. Kasi yung motor ng dryer, yon, i-repair natin yan. At gagawin natin. Pero bago natin siya gawin at baklasin, kakausapin muna natin yung may-ari. Pagagawa ba o hindi. Pero sa ganyan kasi guys, ito nina-repair na kasi ako minsan noon, kailan lang. Dahil nasisira yung motor ng dryer, dahil nababasa, kaya nasisira siya. So nagdadaan yan maaaring dito sa washing. Baka lumilipat yung tubig dito sa dryer. Ngayon, check natin itong drain. Baka sira. Kapag kasi ni-repair natin yung sa dryer, kasabay na rin natin to. Check natin.
So, ang dumi. Ang dumi ng ano niya. Rubber. So, check natin yung loob. Parang malinis naman. Parang may nakikita ako. Malinis. Oh. Diyan ka muna. Tabi ka muna dyan. Uy, ano yan? Parang may barado ah. Barado nga. Ano yun? Teka, sukit. Parang may bara. Huwag tayong pansukit. Tigas, mahirap tanggalin. Hey guys ha, nakawa tayong pansukit. Ulitin natin. Mahirap tanggalin. Parang ano to ah, tela. Parang sinadya talagang ibara. Kasi kung yan tela na yan inagos, to oh, palagay ko nga ito lumilipat yung tubig sa dryer gagaling sa washing. Baka ito sinadyang nilagay kasi ano siya eh, hindi mo mapapalagay dyan yung tela na to kung hindi mo may ilalagay dyan yung tela na yan kung magdadaan siya sa loob. Kasi masyadong malaki. Hindi naman dadaan sa drain yan. Maaaring may iwan yan doon sa loob ng kwan. So mahirap tanggalin. Kaipit. Ayun oh. Parang nanggaling siya sa dryer. Ay, alam ko na. Kung hindi man to sa washing, na-shoot to sa dryer. At ayaw nang matanggal. Maaaring nanggaling to dito sa loob ng dryer. Tanggalin muna nga natin to. Maaaring ito ay nanggaling sa loob ng dryer. Ngayon, umagos na lang siguro dito ng tubig. Inagos ng tubig. Kaya yung motor ng dryer hindi na kaya nababasa, hindi na nakakalabas yung tubig dito sa hose. Dumadaan na siya sa tanggalin muna natin to. Yan, parang hindi kasagabal. Yan. Ito ang problema. Paano to tatanggalin? Ayaw matanggal. Yan, malapit na. Yan. Parang may umiipit eh. Yan. Naku. Yan oh. Isang medyas. Medyas ito. Yan o. Sige dyan. Ito natin. Ayan. Yan ang ito ang ano. Ito ang dahilan kung bakit nasira yung dryer. Ano pa ina sa loob? Madumi. Pero wala na. Dumi na lang. So yun guys, ang gagawin natin dito, usapin muna natin yung may-ari. Pag pumayag, babaklasin natin yung motor ng dryer. Baklas ko na siya, nabuksan ko na yung ano. So natanggalan natin yung cover niya sa ilalim. So hindi ko na napakita sa inyo, nakuha na ng video yung pagbaklas. Tatanggalin lang naman yung mga tornilyo sa gilid niya. Tatanggal na. Kaya lang ang nahirapan kasi ako dito. Ito, yung motor, namakat yung ehe na to dito.
mahirap tanggalin, kaya hindi ko na rin nakuha ng video kasi matigas, kinalawang na, medyo matagal na baklasin. So haba ang video natin pagka ganun. So ayan guys, natanggal ko rin siya, awa ng Diyos. Medyo mahirap-hirap talaga kasi ito bumungad sa atin. Ayan, oh. Hindi lang pala isa yung natanggal, kung hindi dalawa. Ayan, oh. Dalawang paa pala yung napilay. Iba na yun. Isa na lang yung nakadugtong. Tapos ito, ayan, oh. Kaya siya napuputol kasi maluwag. Ayan, oh. Kumakasaw-kasaw, oh. Oh. Maluwag yung tornilyo. So dito mahigpit man yung tornilyo niya, na naputol na. So ito ang pag-iisipan natin kung paano natin to gagawin, kung maayos man natin yung motor niya. Ayan guys, binaklas natin tong motor. I-repair ko sana, kaya lang daming putol. Ayun, oh. Sinubukan ko siya idugtong. Nagdalawang isip ako, hindi ko na tinuloy kasi baka bumakjab. Lalo na ito, oh. Mahina na yung mga coated nya, nabaklas, madami na natanggal. Natanggal na yung coated. Tapos ang dami niyang putol. Kaya hindi natin siya hindi ko na siya itutuloy. Kasi pag tinuloy natin to at pinilit natin, baka bumakjab lang, nakakaya sa may-ari. Kaya gagawin natin dito, kausapin ko na lang muna yung may-ari, papalitan na ng bagong motor kasi hindi na rin tatagal to pagka ganito. Mahirap na siya i-repair. So yan guys, kausapin muna natin may-ari at sasabihin ko na papalitan na lang ng bagong motor. Ayan na yung nabili kong motor guys. Ayan, kakabit na natin siya. Kinabit ko na yung mga spring, yung pinakapaa niya. Nilagyan ko na rin itong map guard, tarpaulin para hindi mababasa. So ito yung dati yung nasunog, yung sira na motor niya. Ito ngayon yung kapalit natin. So ikakabit na natin siya guys. Natapos na natin siya na ikabit, kaya lang hindi pa na ilagay yung wiring. So pag wiring dyan, madali lang naman. So, meron naman kasi itong diagram, may nakasulat naman na diagram dyan, titignan nyo lang siya. So yan guys, wiring muna natin siya. Yan nga pala guys, papakita ko sa inyo kung paano yung pag-wiring ito. Baka kasi meron yung hindi pa nakakaalam, mga baguhan pa lang, Pag bumili kayo ng motor gaya nito, yung gilid niyan merong sticker. So tinanggal ko, ito siya. Ayan. Ayan ang diagram niya kung makikita ninyo. Ang nakalagay dyan, blue, red, saka yellow. So yung blue, yun ang common. Tapos yung red, saka yellow, capacitor. So dito, makikita ninyo sa sign, nakalagpas yung guhit, red, saka yung mapokus yung ating camera. Ayan, yung nasa gitna na red, saka yung blue, yun ang sa 220. So ito yung sa may capacitor nya, yung nag-iisa yellow. So makikita nyo yan dito sa ito kasi ganito na pa i-actual natin sa inyo. Mahirap kasi ipaliwanag pagka doon So dito, ayusin lang natin yung camera. Ayan, itong kulay blue, nasama na natin siya dito sa kulay black 220. Yan yung pinaka common. Ayan. Tapos yung kulay red, dito siya sa magiging tatlo na siya sa capacitor saka sa timer sa kulay gray. Ayan. Kaya tatlo. Yung kulay yellow, capacitor lang siya. Ito, nag-iisa.
kasama niya yung itong kulay brown. So, yan lang. Dalawa lang sila. Wala siyang ibang kasama. Capacitor lang kabod yung pinuntahan. Yun. O, ganyan lang siya kadali. O, diba? So, yun guys, testingin natin siya na i-wiring na natin. Testingin natin kung iikot. So, yun guys, testing tayo. Nilagyan ko na siya ng damit. Ayan. So, mayroon na. Marami-rami yan sa ilalim. So, testingin natin para malaman natin kung pumipiga ba siya ng damit. So, yun guys, takpan lang natin. Tapos, saksak natin. Ayan guys, nakasaksak na siya. Testingin natin kung pipiga ba. Dito tayo sa lalim. O yan, umiikot na. So, hindi lang makitang mabuti, medyo madilim. Pero titignan na lang natin yung sa may tubig niya. Ayan. Ayun o, malabas na yung tubig. So ibig sabihin pumipiga na siya ng damit. At okay naman siya. So yun guys, mabibrate. Ayan, nanginginig. Ayun o. Ayan. Makikita ninyo yung dryer, umiikot na yung loob. So ayun o, silalim. So ngayon, okay naman na. At success naman yung kabit ng ating motor. So ngayon, ang susunod natin dyan, itong timer ng washing dahil hindi gumagana. Okay guys, i-convert natin siya ngayon ng timer. Napaklas ko na kasi ang problema kasi nito, sira nga yung timer. Tapos wala tayong bali 6 wire to, wala tayong available na 6 wire ngayon. Convert natin siya ng 3 wires po, pwede naman to. Hindi nga lang siya papaganahin itong kasi ito, ang trabaho lang naman ito, yung pahabain yung ikot saka paiigsiin. So ganun lang yung normal, saka yung selector nito. Ngayon, ang gagawin natin dyan, pipix na natin siya ng normal na ikot niya. Puputulin lang natin to. Ito lang ang kukunin natin, itong isang red saka dalawang yellow. So yun lang ang kailangan natin. Ito hindi na. So ayun guys, meron tayong kakabit na timer. Ito 3 wires. O yung kakabit lang natin. Ayun guys, pakita ko sa inyo yung wiring. Baka kasi gawin yung kulay-kulay ay sasabog ito. So may pagkakaiba o may pagbabago dito sa dating timer niya. Yung wiring niya, itong wire na to naggaling to sa ibaba do sa ilalim. So doon dyan, red saka dalawang yellow. So yung isang red, ito yung 220 sa may plug. Tapos itong dalawang yellow sa capacitor. So dito, kung tutuntunin natin, itong red nagpunta siya sa brown kasi ang timer, itong kulay brown, ito yung pinaka 220 niya, yung common na sinasabi nila, yung kulay brown. Ayan, dito siya sa may isang switch. Tapos dito sa switch naman dito na may dalawang magkasama, yan, kung makikita ninyo, magkasama yung kulay yellow saka yung red, yan yung sa may capacitor. Dito yan pupunta sa dalawang yellow. Yan, red saka yellow. O ito, dito siya nagpunta sa dalawang yellow sa capacitor. Baka ang gawin ng iba ay red to red, ay sasabog po yan, masusunog yung motor o di kaya itong timer. So titignan nyo pong maigi, babasahin niyo mabuti yung wiring nya. Ito pong red na to, huwag nyo ikakabit dito sa red na to dahil hindi na sila magkaparehas ng timer o hindi na yung dati. Kaya titignan nyo po yung timer. Ayan, yung common nya brown, nagpunta po siya dito sa common na red. Tapos yung red saka yellow dito po sa dalawang yellow dahil ito po yung sa capacitor.
Yan, kahit po magbaligtad ditong dalawa na to, walang problema. Kahit itong isang red na tumapunta dito sa yellow, walang problema yan dahil capacitor. Wala pong polarity yan, kahit magbaligtad. So ito po ang lagi ninyong tatandaan, yung common. Dapat po common lang. Sa capacitor po, kahit magbaligtad, walang problema. So ayan guys, sana yung mga baguhan dyan o mga gustong mag-repair, matuto mag-repair, sana naintindihan ninyo yung paliwanag ko kahit na medyo malabo. Madali lang naman kasi itong pag-aralan. Ako kasi yung nagsisimula pa lang. Hindi ko talaga ito pinag-aralan sa school. So hindi kasama tong wasing sa pinag-aaralan sa kasi ito sa amin experience lang, no. Experience lang sa akin to. Mapag-aaralan niyo unti-unti, makikita ninyo pagka gumagawa na kayo. Makikita ninyo yung wiring niya. Kahit hindi nyo basahin yung diagram sa motor lang saka sa capacitor, malalaman nyo na. So ayan guys, kakabit na lang natin itong takip, tas testingin natin. Ayan guys, meron na siyang tubig, nilalagyan natin siya gamit ang hose. So ang problema ito, malakas ang tagas. So kanina in-inspect ko na wala siyang tagas dahil yung drain niya ay maganda yung lapat. So dahil yung goma ay maganda naman at ala naman damage. Ang problema, ayan, lakas ng tagas oh. So nagkamali tayo ng inakala. So ngayon ito mauuwi ito ng, kasi kung papalitan natin tong rubber niya, tapos magkaroon ng problema, ganun na naman din ang magiging problema niya. Masisira yung dryer kasi akit yung tubig dito. Makit yung tubig niya rito. So unahan na natin, gagawin na natin dyan yung bypass, putol, tapos direct. So kakausapin ko muna yung may-ari kung okay lang sa kanya na dito na magdaan yung tubig sa ilalim. Lalagyan lang natin ng tubo papunta sa ilalim o plastic bottle gaya nung ginagawa ko. Okay guys, nakausap ko na yung may-ari at ito, ganito yung ginawa natin. Hiniwalay na natin yung daanan ng tubig ng dryer saka doon sa may wasing. So pinutol ko na yung tubo. Ito yung tubo niyan. So pinutol ko na, lagyan ko na lang siya ng sara dito, tapos plastic bottle papunta sa ilalim yan, dito sa pinakailalim niya. Binutasan ko para yung tubig dire-diretso pag nag-dryer. So sayang kasi guys pag ganyan, bago pa naman yung motor ng dryer tapos may tagas ito kasi pinalitan siguro ng pinaka-rubber dito, medyo maliit, hindi niya isasarang mabuti yung daanan ng tubig kaya nagkakaroon siya ng tagas. So kaysa magpalit tayo ng rubber nito, tapos pagka nagkaroon ng baray, akit na naman uli yung tubig dun, tapos tutulo sa motor ng dryer, masisira yung motor ng dryer bago pa naman. So ganyan na lang siya guys para safety yung motor niya. So ayan guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to at maraming salamat sa panonood.